Kaya At nga. laging naka-record yung sa atin. So I'll be sharing din naman yung itong recording later on. So you may already share your resubmission form para makapag-rest naman si Ma'am Nancy Go lang. at mag-mommy duties din ako. Ma'am True. Nancy, magpapiliin natin sila para naman pagdating ng next sem, ano na lang sila. Application. Defense na lang sila. Tama. Nasulat na nila and all. Tama. Pero sa group na to, si Ira lang ang nasa Tuwigaraw. Ira. Sino yung Ma'am, Ira? meron din po si Janela tsaka si ano po, Jobel, ma'am. Tatlo? Si Janela, tsaka si Jobel. O very ano pala, kayang-kaya nyo na itong mag-collect. Oo, kung tatlo kayo. Mm-mm. Paperworks yung nasa long distance. Yes, magsulat sila. Kompleto na ba kayo? Parang may isa pang nawawala. Si Jobel po, nag-brown out po. Dalawa ba ang Jobel? Iba pa si Acela? Yes, ma'am. Oo. Pareho silang Jobel. So Acela pala itong isa. Yes. Brown out, taga saan siya at nag-may brown out sa kanila. Ayan si Ma'am. Okay. Sige. Class will start na po. Yeah. Acela, pa-start mo. Acela, can you make it bigger? Yung ma-feel niya yung buong ano mo. Okay. Sige. So, Ma'am Lily, may pauso akong resubmission form para sa research 2. Para after proposal nila, meron silang form na titingnan din ng mga panel, members of the panel, kung ano yung mga comments before, and then kung ano yung mga actions taken nila. Kalakip ng resubmission form nila is the revised protocol. So, sinong magpe-present? Acela? Just present yung anong nilalaman ng iyong resubmission form. Sige po, ma'am. So, yung title na po ng research po namin, ma'am, is nag-change na siya ng knowledge, attitude, and practices towards common codes among children in Tuguegarao City po. Tapos yung study site po namin or local po is makakonduct po siya sa province ng Cagayan, particularly sa northeast part po ng municipality of Tuguegarao City. And yung mga subjects po is from different or chosen from one of each rural or urban schools in Tuguegarao City po. And Tapos yung sa ano po, ma'am, yung panel recommendation po. Dito po nag-change na yung sa title namin, ma'am, from
common colds and cough among children to common colds among children na lang po siya. Tapos, yung introduction should also be fixed and further add trends of the cases of common colds. Records regarding common colds include seasons where it is most likely to have high cases or chances to have common colds in children. Include practices if, for example, children tend to not attend to school to rest when sick due to common colds. And lastly, yung background knowledge of children about common colds. Yung response naman po namin dyan, ma'am, is ito po yung response po namin dyan, ma'am. We ensure that the new title accurately reflects the focus of the research. The title should be clear and concise. Update the introduction, begin by explaining the significance of studying common colds in children, highlight the prevalence and impact of common colds on children's health and education, include recent data or trends regarding the incidence of common colds among children. This could involve reviewing local health records or studies that provide insight into how often children experience common colds. Lastly, we conduct a literature review to support the revised introduction, gather existing studies and data on common colds in children. So yung second recommendation po from the panels po is yung sa statement of the problem na need po naming i-fix and yung mga questions din na dapat related sa hypothesis po. Questionnaires must be structured based on the statement of the problem, should be objective or Likert scale and exam type. Under knowledge questions. Under knowledge, the following variables should be included, such as cause, signs, and symptoms, transmission, prevention and treatment, and management. Attitudes and practices should be checklist type, negative attitude, positive attitude, very positive attitude, and very negative attitude. A response naman po namin dyan, ma'am, is we make sure that the recommendation that were given to us was accomplished by altering our old statement of the problem based on the variables that the panelists recommended. We gather different data that supports our questionnaires based on our variables under knowledge, attitude, and practices. In that way, we formulated specific questions that directly relate to the hypothesis, and we ensured that the questionnaires was accurately related to the response of what we are trying to get from the respondents that's connected in our research by fixing our statement of the problem. It provides us a clear roadmap for our research journey, ensuring that the investigation is focused and relevant. Yung pangatlong recommendation po from the panels, ma'am, is yung yung knowledge, attitude, and practices towards common colds among children in Tuguegarao City, clearly defining yung demographic variables such as yung age, gender, and socioeconomic status as independent variables, and the levels of knowledge, attitude, and practices as dependent variables. Incorporating an IPO framework could be beneficial if planned to propose an educational program or intervention. The input could include demographic data and baseline knowledge. The process might involve intervention or educational program, and the output would be post-intervention, knowledge, attitude, and practices levels. And yung research instrument is validated and reliable to accurately measure the constructs. Response naman po namin dyan is we will ensure to clearly define and operationalize the demographic variables as independent variables and the levels of knowledge at... Yes, ma'am. Ma'am Jinky, correct me if I'm wrong, kung paano to. Di ba pinresent nila yung suppose na
gagawin nila as Yes. recommended, yun dapat ay pe-present nila. Yes po. Do you have a So, PowerPoint for that? yun dapat, Actually, tama si Ma'am ano kasi I'll be sharing. No? kasi wala pa silang action na nababanggit, di ba? Kasi hindi namin ma-visualize yung mga ginawa ninyo. Like this one, Yes. itong sa SOP ninyo, um, andito yung SOP ninyo. So, hindi namin makita na mali pala yung pagkagawa ninyo nitong sa clinical profile na part. You don't put questions sa SOP ninyo. And then, even ito, may comma ba tong mga to? Even sa attitude ninyo, even sa uh, practices, and ito program proposal na part. So if you have, I think better yung sinabi ni Ma'am Nancy, if you have a prepared PowerPoint presentation, yun na lang kasi hindi namin ma-visualize pala kapag yung Oh, resubmission form ang pinapakita ninyo. Compared kapag ipapakita nyo sa amin mismo yung inyong ginawa, mismong proposal. dapat merong distinction, alibaw kulay red corrected, kulay yellow is the comment, di ba? To be Mm-mm. corrected para makita namin kung talagang ginawa na. Kasi implementation na tayo, Ma'am Jinky, di ba? Yes po. Actually, yung sinabi ko sa kanila, dapat naka-highlight yung part kung saan yung pinalitan nila. Pero ang ginawa nila is binold nila. I think Oo. medyo may misunderstanding. Tama ba, mga anak? Ang aking instruction ay i-highlight nyo sa revised protocol ninyo kung asan yung mga nabago. So, nung binasa ko yung papel ninyo, naka-bold yung mga pinalitan ninyo. Mas okay kapag naka-yellow para makita Hello. namin ito yung pinalitan talaga namin. Yung corrections, yes. Yes. Yes, ma'am. Black yung ginamit namin, ma'am. Sorry Okay. po. Kindly share yung PowerPoint niyo para makita nila ma'am kung ano yung mga binago ninyo. Oo. So while presenting, dun yung nababaguhin yung dilaw ay yung kulay. Yung naka-bold, gawin nyo ng red or what, kung anong kulay. Hindi ko makita. Sige po, kindly start na po. Dito anak, as instruction ni Ma'am Nancy kanina, you highlight yung part ng
habang nagpe-present ka, you will be highlighting kung asan yung parts na change. So, for example, sa introduction dito, you change yung itong first paragraph, di ba? Ma'am Nancy, I think better nang i-present nila is yung revised protocol nila. Oo, dapat yun, dapat nakikita natin eh. Yeah, yung parang pinakita ko kanina. Oo, i-highlight nyo kung ano yung kasi sinasabi lang nila, di ba, yung action na ginagawa. Mhm. So, hindi natin sure kung nagawa nila. Tama ba ako, Ma'am Jinky? Yes po. At saka tulad nung for the introduction, Oo. nakomenta na natin nung last time. So parang nag-over and under sila sa ibang mga parts dito. For example, yung trend na hinahanap for common colds, parang wala akong nakita na part dito na sinabi niyo kung how many million ba ang nagkakaroon ng colds in a year globally dito sa ating sa Philippines. When we say trend, yung mga trends na yun yung gusto nating hanapin. Oo, na magiging conscious ang mga tao Hmm. na marami sa oras na ito, pwede rin. I'll be Para, the one sharing na lang, tapos may magpe-present na lang para hindi matagal. kaya nga eh. Hmm. Nag-comment na ako dun sa part na yon. So, i-ano natin. Sige. Okay? Sino magpe-present? Acela, ikaw pa rin ba? Yes po, ma'am. Ay, nung power... Ay, wait. No, ito na lang. Ito na lang. So, you just Sige po. say the comment namin. For example, yung first na recommendation namin is to change this title, di ba? Yes po, ma'am. Ma'am Nancy, Ma'am Lily, okay na tayo sa title. Their original title was Knowledge, Attitude, and Practices Towards Common Colds and Cough Among Children in Tuguegarao City. So we removed yung Cough. cough kasi isang symptom yun ng common colds, di ba? Yeah. Yes. So ang next na comment, darling, ang next na comment ay, Yung ibang grupo ba, wala ding alam? Yung sa intro... anong sinabi namin sa introduction? Anong meron dapat sa introduction? Nasaan yung comment before? Yung to be corrected. Ilagay mo dyan sa left side. Tapos yung itong na-correct nyo na sa other side para makikita namin. Can you do that? Ma'am, pa-repeat po na choppy po. Yung kalahati, ilagay mo yung corrected. Yung kalahati, ilagay mo yung mga corrections. Ay, Friends po, ma'am. yung comments. Yes, ma'am. Yung doon pa sa comment is, sabi pa ng panelists po namin is dagdagan po yung sa may introduction, which is aglagay po ng mga trends of the cases Kaya, of nene common ko, colds. alam na namin yun. Nasaan yung ginawa nyo? You show us. Kasi hindi pa rin daw makita ni Ma'am Jinky eh. At Hindi nyo, siguro better sa susunod, like, di ba pag gumagawa tayo ng, yung pinapass natin siya sa Word, meron yung comment sa side niya? yes, Ma'am Jinky, ganun. Oo, yung ganun. Yun ang hinahanap ko. Kasi baka mamaya naglolokohan lang tayo dito, Ma'am Jinky, di ba? Baka mamaya wala silang ginawa. O, tingnan mo, ang tagal nila.
Wala na nga kayong ginagawa sa mga duty nyo kapag after duty, ganyan pa nangyayari sa inyo. Puro kayo tulog-tulog. Alam mo, there is one center, Ma'am Jinky, no? 12-hour shift sila. Mag-duty sila ng 3 days, 4 days off. Biro mo yun. Tapos wala pa silang output. Ang dami nilang off. Ma'am, I'm the one sharing ha. Yeah. Para makita mo makita natin side by side since I don't know if kaya nilang gawin. Oh. Tapos sana, yung dinagdag sana nila, hinighlight nila, di ba? Para mabilis mag-check. Yes, ma'am. Bali, ang ginawa nila dito is naka-bold. Binold kasi nila. Ito yung dinagdag nila. So, tapos na tayo dito sa title na Colds lang. comment. Colds. Ang next na comment natin, itong Intro. introduction. Sabi sa introduction should also be fixed and further add trends of the cases of common colds, records regarding common colds, Tama. include seasons where it is most likely to have high Happen. cases of chances to have common colds. Colds. Seasons ha, nakalagay. Include practices. If, for example, children tend not to attend to school, to rest when sick due to common colds, and lastly, background knowledge of children about common cold. So ito po yung binago nila. Ito Dinefine meron lang siya. naman nila. Yes, ma'am. So, ang hinahanap natin dito ay trends. This is definition. So, Hindi, Ma'am Jinky, yung ARTI na yan, that is acute viral respiratory tract infection. Ang common colds naman, hindi naman kaagad respiratory tract infection. yes, it's a symptom of several. Oo, Marami tayo. common cold, sipon, allergic rhinitis, yun lamang, wala pang infection. Tapos Nakakaintindi ba? ito, ma'am, dinagdag din nila to. Armless. Ito okay naman sa akin, pero again, wala pa rin tayo nitong trends na Trends, hinahanap. Pwede, Ito, pwede. meron na to yung sinabi niya about the practices, hindi nakaka-attend ng school Lang. and their knowledge. So, covered yan dito. Pwede. So, Dagdagan na lang yung trend na tama yon. yes. Pero ma'am, meron silang dinagdag na ganito kahaba. The primary Which preventive. I think sa RRL na to. Oo, hindi epic Tingnan yan. mo, as a primary preventive method for respiratory infections, the United States, sinabi nyo na lahat ng kailangang parts ng inyong questionnaire. The likelihood of contracting, mga ganon. Siguro, pwede nyo idagdag sa part na ito, itong government initiatives. Or itong part na to talaga. Itong part na to, ma'am, pwede, no? Government initiatives. Anong ginagawa ngayon? Oo. Pero itong the rest na mahaba, hindi na kailangan yun. Oo, hindi maganda. Okay, so move on na tayo sa statement of the problem. Dito. Oo. Statement of the problem must be fixed and there should be questions related to the hypothesis. So sabi dito, questionnaires must be structured based on the SOP, should be objective or Likert scale and exam type under questions. So pupuntahan natin mamaya yung questionnaire ninyo. So under knowledge, the following variables should be included: cause, signs and symptoms, transmission, prevention, treatment, and management. Sa attitudes naman, attitudes and practices should have a checklist type, negative, positive attitude. Tingnan natin yung inyong ano ha. Before we go dun sa ano ninyo, nakita ko lang na nagbago din kayo ng conceptual framework ninyo. So, Ma'am Lily, papaubaya ko na sa'yo ang pag-comment dito sa ano, research paradigm nila. Are you there? Yes, Ma'am Ikay. Yes. IPO talaga sila. I don't know.
Kasi usual naman sa CAP, parang yung knowledge, attitude, practice, 'di ba? They will look also into, is this a descriptive? Ito muna tanong ko pala, is this a descriptive or um tawag dito, analytic study, no? There will be you are to explore correlation in between the three variables. Meron silang part ng ganito, ma'am. Ang tawag doon, asa na ba yun? Is there a significant difference? Is Mm. there a relationship? At Ah. saka meron silang program proposal. Mm. Okay. So kung since IPO kayo, kung ito nga, kung IPO kayo, input process output, hindi ganito yung sorry pero hindi kasi ganito yung pag-structure natin mga anak ng conceptual framework natin for IPO. If you're going to use IPO, no? Um ang tawag dito. And kasi sige, ano na lang, mag-cap, ano ba yung dati yung conceptual framework? IVDV? Ma'am Jinky? Ano ba yung comment sa kanilang framework? Actually, walang comment sa framework nila, ma'am. Sila yung nag-change. Wala kasi Oo. nakalagay dito sa resubmission formula, sa minutes nila na may comment about the conceptual framework. Pero I guess they changed the conceptual framework because na-change yung kanilang statement of the The problem. Problem. Yes. And tapos Yes. yun, ma'am, lahat ng nasa statement of the problem, nilagay nila dito sa input, Oo. So, nakakaloka. wrong yan. Ganon. Kaya sabi ko, papaubaya ko. Hanggang dun. Hanggang Kaya nga dito sa, sabi ko yung structure yeah. ng IPO nyo, hindi ganyan. Okay? Hanggang dyan, ma'am. Hanggang sa Tandaan. significant difference meron, tsaka program proposal, andito Mm-mm. pa rin. Mm-mm. Yes. At saka kasi, talagang ang target ba ng research nito is implementation of proposed effectively to reduce widespread. No, ma'am. Ang output lang So, nila wala is a yan. program proposal. Kaya yun ang tatanong ko sa'yo. Mm-mm. Wala yan. Sige. Kung may Um, output man dito, yung program proposal lang yun. yes. Program proposal lang siya. Pero yung structure, yung mga laman ng ating IPO, yeah, we need to revise this totally. Okay? Totally. Total revision, yung conceptual framework. Ayun, let's think about, yun nga, kasi pag conceptual framework, the relationship of the this should show the relationship of the variables eh. If your study nga, sabi natin, no, ang part of your study or highlight of your study is to look into association. So siguro Ma'am Jinky, pwedeng i-consider din nila yung mutual na IVDV for CAP studies. Yes, ma'am. Pwede silang, mas okay na mag-IVDV na lang sila for this Mm-mm. one. Input nila Mm-mm. yung profile variables, and Mm-mm. then yung output nila would be the Level of knowledge, knowledge, level of attitudes knowledge, and attitude and practices. practices. Mm-mm. Mm-mm. Okay, I hope clear po yun so that makita na natin yung part ng, yeah, this one. Itong mga binago nila, ma'am, lahat ng naka-bold. Hindi nila highlight pero naka-bold. Oo. Tapos, bakit ganyan yung clinical profile? Yes. Ito yung tanong. Dito muna tayo, ma'am. Okay po dahil sa demographic profile nila. Hindi. Ano? Ng, ano? Bakit may Ma'am Ikay, pwede tanggalin na lang yung name dyan, lalo mga kids tong mga to, di ba? Yes. Usually. Yan. Hindi Age, naman natin sex. nilalagay ang name Oo, sa hindi naman natin demographic. nilagay yung name. Okay. Age, sex. Bakit kailangan ng number of siblings based on your literature review?
Is there a significance? Nak, bakit may number of siblings then? Kasi daw pag marami magkakasipon. Mas Ah, mas knowledgeable ba sila? Mas magandang attitude at magandang practice kapag mas marami o mas konti ang kapatid? Um, ito, Ah, right for here yung the principal na lang kayo. members, sagutin natin si Ma'am Lily pag nagtatanong siya ha, tsaka si Ma'am Nancy. Mm-mm. So, grade level. Oh. Ano ibig sabihin ng type of residence po? Sorry. Ano, permanent or ano yan sa it's Temporary. Ganun. or temporary or tourist. Anong tong type of residence, mga anak? Ay, Janela. Ma'am, if concrete ba siya or bungalow, ganun po, ma'am? Tingin mo So yung, masasagot niyan kung anong, kunwari, grade 1 yung tatanungin mo. kaya nga eh. Masasagot mo. Ano ba bahay nyo? Malaki, maliit, medyo, medyo. Oo nga. Check. Oo. tanggalin Ay, na natin yung type of residence dahil hindi natin matatanong yun sa mga yes Yes. ma'am, hindi na pwede yan. Age, sex. Age, Yung sex, number of grade level. siblings. Number of siblings. Ganun siya. kanina sinabi, Di, magkukuha di ba kayo ang from mag-answer? rural Kasi and ang urban. sorry. Ang mag-answer nito, children, no? Age. Anong age ang kanilang ang scope? To 12 years old, ma'am. Ha? Sorry? 6 to 12 daw, ma'am. 6 to 12 years old. Sige. 6. Bagay, nag-read naman na si Liam tsaka si Clausie, no? 6 to 12. Okay. Sige. May patient na. Punta tayo dyan sa socio-economic of parents. Parents. Alam kaya nila yung average monthly income? Hindi. Hindi ito, ma'am. I think Highest educational attainment? tatanong nila ito dapat sa parents Magulang. or guardian. Mm. So habang sumasagot sila may kasama? Yeah, parang Ah, ganun. may kasama sila. Nakahiwalay Kasi, siguro, ma'am. kasi kung kunwari tatanong si James kung anong average monthly income ko, di niya to alam. Oo. Eh, 8 years old na tong anak ko. Tapos ganun din kung tatanungin siya, nak, ano pinag-aralan ni mami? Bakit hindi niya masagot? Diba? Hindi niya maintindihan. Yes, ma'am. Hindi Agree nila po. maintindihan. Mhm. Paano kaya to, Ma'am Jinky? Ako, Sus- ma'am, sasuggest ko is sa informed consent, siguro meron na itong mga details na ito Yan. para dati nang masulat ng mga guardian. Tapos Mm-mm. kapag survey questionnaire, itong mga pang kids lang Yes. talaga yung Mm-mm. maiiwan. Opo. Since ilang questions lang naman po ito, parang 3 lang for the parents or Mm. guardians. Kasi we Madali give lang. the informed consent a week or 2 weeks Sino si Dad? before mag-survey sa mga kids. So, kung aalaw nila yung kids nila, so isusulat din nila itong part na ito. Yes po. And then, dito Sige. sa clinical profile, ma'am, Oo nga. Oo. Ano bang gusto nilang malaman sa clinical profile?
Mga anak, anong gusto niyo malaman sa kanilang clinical profile? Na si tingin niyo din ay masasagot ng bata na edad 6 to 12 years old. Maganda sana dyan yung vaccination eh. Kaya nga, pero parang itong clinical profile, tingnan nyo, have you ever had a cough and a cold? Masasagot ng bata yan. Hindi. Pwede rin Siguro, yung mga medyo matanda na. oo, siguro masasagot naman nila yung part na to. Pero pag clinical profile kasi, we're not asking about the cough and colds lang. Yes. Oo. Bakit may Kung cough and sila ba cold? ay na-hospitalized this year or last Opo. year? Meron Hospitalization. ba silang ibang mga naging sakit aside Yes. from History. ano? May asthma ka ba? Yes, and we don't put it sa statement of the problems na naka-question form. There's that na. Usually, clinical profile natin pag adults nakalagay is ano yung mga kanyang current diseases, comorbidities, mga ganun. So, hindi siya naka-question form na ganito. Checklist siya para mas mabilis. Checklist siya, oo. Mas Asa madali. Po. naka-statement of the problem tayo. So, parang diseases or illnesses experienced for the past 2 years, for example, mga ganun ang nakalagay. History of hospitalization, Yes, history history of Pero ito hospitalization, kasi pagka sa disease ka, dapat diagnose ito. Like for example, asthma. Pero alam kaya ng mga bata yan, pag maglalagay tayo ng checklist, for example, asthma, hindi. yung I think, RTI, baka hindi kasi nila alam eh. Hindi ba pwede bang mga guardian na lang ang magsagot doon? Kung paano yung procedure nito. Natatanungin nila kung paano nila gagawin Oh, to answer this objective. siguro ganun na nga. Itong part ng socio-economic, tsaka at saka itong yung clinical profile. profile. Pero Guardian. you will be change itong part na to this is not a Yes. questionnaire, this is statement of the Checklist na. problem. May Health asthma pa. profile na lang ka instead of clinical profile. Yeah, Health health profile. profile na to. Yes. Tapos Health profile history, na lang siya. history ng hospitalization. O, history of Opo. hospitalization, mga Hospitalization, naging vaccines, vaccine. vaccination. Vaccination din kasi yun Kasi mga childhood vaccines nila. Yes, importante yun eh. Kaya Kung kompleto ba or may booster ba Oo. sila. Oo. Or COVID vaccines. Basta tungkol sa vaccines. tapos Mga kung ilagay kung ano yan? Health center or private. pag saan sila nagsisik ng consultation na Ma'am Nancy, ganun. Oo. Si mga yun. Yun, importante na yun. Kahit konti, napaka na yun. Opo. And then, sige po. Dito sa knowledge natin po, aside from small letters, dapat tong mga ito. At walang comma itong mga to. Anak, marami tayong thesis sa sa library. So makikita nyo itong kung paano sinusulat itong mga statement of the objective. I want to help. She said twice is blocked. This is when I was just over the Tapos Ito dapat, sa attitude, kailangan pa bang ilagay itong mga to? Parang di naman tayo naglalagay hindi ng na. ganyan. Parang sa kanila naman tong part na to. Wala na yan, Ma'am Jinky. Pati nandun sa practices. Wala na din yan. Diretso na question. Wala itong mga ito, pero nasa questionnaire nyo sila. So, but you don't have to categorize it
na parang And the parameter or SOP. construct sila dito. Sige. Itong part, is there a significant difference between the respondent's knowledge, attitude, and practices when Group according to profile variable. group according to profile Profile. variables? Anak, Mm-mm. naka-record naman tayo. You can always go back dito. Is there a significant difference between the respondent's knowledge, attitude, and practices when grouped according to profile variables? Then number 6, is there a relationship between the respondents' knowledge with that of Ma'am Lily? Is there a significant relationship between the respondents' knowledge and attitude, knowledge and practices? There are relationship, as association. Relationship or association. Is there a Pareho. significant association or relationship between the respondent's knowledge, attitudes, and practices? Yun lang. Paulit, Ma'am Lily, is there a Is there a relationship? significant relationship between knowledge, attitudes, and practices? Okay. And then yung number 7, we don't put program proposal here lang po. Yes. Ang lalagay natin dito, what program? Lalagay pa ba natin to, ma'am? Wag na. Wag na silang mag-program proposal. Hindi na, ma'am. Kahit hindi na, ma'am. Opo. So for your hypothesis, the same. Itong si number 5 and number 6 yun dahil pinalitan ninyo. And then use yung ating notation dito na HO1. Tapos yung sa baba is HO2. Dalawa ang hypothesis nyo since dalawa yung inferences ninyo. Itong number 5 and number 6. Okay, so next na tayo. Ito, dito pa rin sa questionnaire. We will jump sa questionnaire nila since yan yung kasama nung comment na yon at saka kailangan natin kumoment sa questionnaire talaga nila. Wala namang indigenous group dun Wala sa... namang IP groups. Yes. Walang family size, di ba? Merong number of siblings, pero walang family size. Wala naman tayong sources of information for the demographic profile of the kids. Mga anak, tama ba? I don't know kung naintindihan pa ninyo. Yes po. Yes po, ma'am. Ito, Nagka-take sa na po side by kami. side ko. Nakatanggal na tong name kanina. So, age, check. Sex, check. Walang religion. So, bakit kayo naglagay ng religion? Dapat may number of siblings. And then, tinanggal na itong type of residence kanina. Tanggal na yon. So, sa socio-economic, wala din dapat name yung inyong parents or guardians dito. Occupation meron. For the average monthly income, we don't write it like this because this is not exclusive. So, ang daming nag-overlap dito. Dapat dito below 5,000. Tapos 5,000 to 10,000. 10,001 to 15,000. 15,001 to 20,000 and then above 20,000.
And then, asa na napunta yung itong highest educational attainment ng parents or guardian? Nawawala siya. Alam nyo, katapat ng inyong statement of objectives yung inyong tool. Paano nyo masasagot lahat nito kung wala naman dito sa tool ninyo? Yung highest educational attainment of the parents. Dapat may choices kayo dito. You look at the tools, lahat nasa appendices naman yan ng mga thesis ng mga graduates na ngayon. Nakalagay dun elementary undergraduate, elementary level, high school undergraduate, high school, college, undergraduate college, hanggang sa vocational, hanggang sa may master's sila or doctorate sila. Yun ang mga nakalagay dito. Dapat meron tong mga boxes nyo dito. Na-understand ba? Nakaka-follow? Yes po, ma'am. Yes po. Lahat sasagot ha. Baka may hindi naka-follow dyan. Baka isa lang pala tapos nakalimutan niya pa yung gagawin. Okay, next, sa practices ninyo. Sabi niyo sa practices, ayan. Tinanggal na natin tong mga to, but still, pwede pa rin siyang nandyan sa practices nyo. Ito, Ma'am Lily, practices na ka yes and no. O, ano to? Ito pwedeng Likert scale. Pwede siyang, tawag dito, often, never, often, Never, sometimes, often, seldom, sometimes. So, nakalagay sometimes, naman dun sa ano um, natin Likert always, scale ito. always. For example, do you wash your hands after coughing or sneezing? Minsan, sometimes. Okay, so Likert scale to. Do you use soap when you wash your hands? So, dapat answerable yung mga response format ninyo. Always, mga ganun. Do you think it's important to wash your hands regularly? Ito is not answerable by often. And hindi ito practice, anak, kasi do you think ito? Iniisip niya lang ito. Dito tayo sa practice. Action words. Tama ba, ma'am? Ano? Do you wash? Do you use Oo, soap? dapat So, ito, pag-practice is our behavior. yeah, behavior. So, ang Ito, do you statement think? na behavioral, oo. Do you think Le. na naman ito? Hindi na naman natin to gagamitin. Iniisip lang nila to. Do you think? Okay, wala na naman itong mga to. Next, do you cover your mouth with tissue when you cough? Ayan, ano to, practice to. Do you cover your mouth with your elbow when you cough? Do you cover your mouth with your hand when you cough? Do you turn away from people when you cough? Do you sometimes, tatanggalin tong sometimes na to kung ang response format ninyo ay yung mga sometimes, seldom, always, mga ganun. Do you not? Bakit, Ma'am Jinky, bakit may cough etiquette? At saka, I don't, preventive practice. practices, ma'am. Tanggalin tong mga to, sa discussion na lang ito. Tapos pwedeng hindi na question, kasi hindi naman siya parang quiz type. Kasi ito parang yes or no, kasi quiz pwede namang I. Parang Ah, first person sila. First yeah, person point of yes, view. yes. I agree kay Ma'am Lily. Hindi na to do you. Naka-narrative ang ano niya. Statement form siya. I wash my hands after coughing or sneezing. I use soap when I wash my hands. I cover my mouth with tissue when I cough. I do not cover my mouth when I cough. If you want to put mga negative questions, you put an asterisk dito sa atin. Ito, I stay home from school when I have cough. Pero puro cough ito.
Kaya nga, Ma'am Jinky, anong relevance ng CAF? Baka Common pag may colds common tayo. colds siya ay may cough Oo siya. nga pala, no? Common colds tayo Yung Walang cough sinasabi ni Ma'am, yan. kanina. Walang cough yan. Pwede pala eh. Pwede pala to, anak, oh. Pwede pa eh. Menopause tapon this one, anak ko. Very, to sa amin ni Ma'am Nancy kasi kakagawa namin ng tool namin for common colds. Di ba, Ma'am Nancy? Yes. Kaya ang pinakatanong ko sa kanila kanina, first question ko is pinuntahan na ba nila si Sir Kelvin? Kasi Sir Kelvin ang advisor nila. So, hindi pa po O kaya nila pala. pinuntahan. At saka masyadong mahaba kasi yung questionnaire, kawawa naman kung 6 Bata. years old yan, ayaw na niya yan. Oo. Yes, Sorry true. okay. I Kailangan agree. lang siya. Ang Dapat kanyang dapat attention span ay sobrang konti tigtatlo lang bawat kategorya. Yeah. Opo. Ba't puro cough? Do you bring your own snacks when you have a cough? Ano yan? Do you remind your friends to share their... Anak, puro cough kasi ito. Parang nagiging cough yung thesis ninyo, yung proposal ninyo. Dapat ang nilalagay nyo may colds. Naintindihan ba ng bata yun pag sinabi mo pag may colds ka? When you're sick, Sipon. Sipon. isipon. Kasi andito naman, kung meron kang sipon o ubo. So, andito kasi tayo sa colds eh. Walang ubo. Yeah. Dapat ipa-check mo na yung ma'am. Kailangan nila makita ang advisor nila. Then, kung pwede ipa-check yung, yun? Ipa-proofread? Ganun ba? Opo. Yes, Ma'am Nancy. Ipa-validate po. After this redefense, ang next na papagawa ko is validation ng Validation ng panel ng kanilang nitong kanilang tama. Doon lang tool. mag-cut. Yes, parang ito. Pero dapat meron yung advisor nila. For example, ito kasi hindi tayo papayag na merong cough na nakalagay. Kasi common colds nga ang nila. So, dapat puro pang colds lang. Yeah. Sabihin ng grupo kay Sir Kelvin na common colds ha. Hindi pa naman nakita ni Sir Kelvin ito. Oo, sabihin sa kanya, baka mamaya iniisip, iba ang nasa isip niya. Same as for the attitudes, normally we do it na, ma'am, pero mga bata ito, Ma'am Lily, could they answer na, at least itong si practices, madali kasi lang sabihin all the Yes. time, parang ganon. Sa attitude, Di na nila maintindihan ito. naniniwala ka bang pagkakaroon ng sipon ay malubhang problema sa kalusugan? Parang hirap Malubha? nitong sagutin ng Oo, agree or Malubha disagree, talaga, ha? strongly agree. Malubha talaga. Yun nga, careful din tayo sa mga words or terms natin kasi baka hindi nila maintindihan. So, pero kung ito naman ay ay one-on-one interview, okay lang. Magaguide nila yung mga yes. Magaguide yung mga bata. Kaya lang, parang yung nangyari sa atin sa dengue, di ba, Ma'am Jinky? One-on-one kapag Yes. depends on the age eh. Mm-mm. Pero syempre, yung pagpili pa din natin ng mga words, dapat dapat
Super, super pare-pareho. layman. Maintindihan ng grade 1 hanggang ng grade 6 hanggang grade 1. Gano'n. Mm-mm. Opo. Tingnan yung mga anak ha. Ito yung tinitingnan namin pag validation. Attitude ito, pero itong number 2 mo, having a common cold greatly affects my ability to do daily activities such as going to school or playing. Attitude ba yun? Wala akong nakitang term na for attitude. Attitude ba to, ma'am? Mag-a-attitude pa ba tayo sa mga bata or mas maganda na Knowledge na lang. KP na lang, ma'am, knowledge practice. Parang Mm-mm. knowledge practice na lang. Ang hirap i-gauge nitong attitude sa kanila. Attitude nila. Mm-mm. I agree. Tanggalin na yung attitude. Ang Attitude. hirap dito sa mga bata. Mga KP na. bata. Okay lang kung knowledge yan. Okay lang kung practice, madali. Pero kung pag-attitude kasi, Hindi nila ito masasagot. Like, look, do you usually buy medicine from a store near, yes. No, mga yun. bata? Wrong. KP, kahit K na lang. At least may Kahit awareness na lang ng Nancy. Oo, tama. Mas maganda pa yun eh. Mas, Marami ka pang matatanong sa kanila. Hindi yung anak. Siguro awareness nga. Dagdagan na lang natin ang subjects. Ito, mahaba naman yung sa knowledge nila. O sige. Okay lang. Actually, itong part na to, pwede na nilang makita yung ating tool dito, ma'am. Dun sa ating, knowledge on, at titignan mo, do you believe? Hindi naman to knowledge na naman. Parang ang kailangan exam type pag knowledge, diba? mag-validate mo na sila. Oo. Example, mag-start sila ng cause. Si usual naman ganun kapag kunwari, di ba dun sa mga, sa pathophysiologic, pag-understand nyo ng pathophysiologic mechanism, we start with the cause. May Oo. Dito naman, kung may ma'am, bacteria, ganyan. cause, then signs and symptoms, Signs and symptoms. transmission, Oo. prevention, Mas wala na treatment yung options. Ma'am Jinky, general knowledge. Ganun. Bakit meron pa silang Kaya nga, general I don't know kung bakit knowledge? meron, nag-start tayo sa Oo. cause sa inyong Sa cause. Oo. So, tatanggalin ito, mag-start kayo sa cause. Ang cause is, mag-cause talaga ng hindi naman to cause. Itong Kung mga viral nakalagay ba siya, dito, itong mga bacterial ba do siya, you believe, ganyan. hindi naman to cause itong mga to. At tapos hindi tayo maggaganito anak for kids. Exam type dapat dito. We don't ask, are you knowledgeable? Ano ang symptoms ng common colds? Malito lahat. Hindi mo tatanong yan sa bata. Meron ba kayong mga kapatid? And then, hindi siya yan. Pwede naman. Mode of transmission to. Bakit may signs and symptoms na naman dito? Hindi na to signs and symptoms. Ito ay prevention strategies. Ito, hindi na naman siya pwedeng ganito. Hindi na naman siya pwedeng, are you knowledgeable? Wala na naman ito. You know why pinapapunta na namin kayo kay Sir Kelvin? Kasi we have a similar study na gumawa na kami ng tool dito. So, very easy na para sa group na ito later kasi they can adopt kung ano yung tool na finalize namin nila Ma'am Nancy. Ito. Okay, so going back sa ating Magano nga tayo, Ma'am Jing, pag-stick din tayo ng parang kay Sarah ng 10 million para sa book na yun.
30,000 nga lang yung funds, tatlo na yung studies na yon. First is itong survey na magpapakain ka na niyang mga 180 na students. Wala, And wala, then, wala ka wala kay pa yung Sara sa... Duterte. Oo, so kinaya yung kay Sara 10 Duterte. million. Siguro, napakarami, milyon-milyong mga bata naman ang kanyang, Kaibigan. yeah. Ito, meron silang incorporate IPO, beneficial for proposed. So, tinanggal na natin yung program proposal. IVDV na lang ito. And then, input, ay susulat nyo lang talaga yung IV ninyo na profile variables. And then sa input, hindi pala input, IV ninyo. And then sa DV ninyo, yung knowledge attitude, knowledge and practices, ah, wala na tayong attitude. Wala kang comment on your methodology? Meron pa ba sila, ma'am? Hindi ko kasi nakikita dito kasi ako yung nag-share. Knowledge na lang. Knowledge and practices, ma'am. Kaya yung practices. Okay. Lastly, pupuntahan lang natin yung methodology para itong group na to medyo ready to go na. Ayan. Ma'am Lily, methodology, practice mo what you learned. Yes. Okay. So, we are not to use, as our research design, since tanggalin na natin siya descriptive, no, correlational research design na siya. Because, sabi nyo nga, one of your objective is to look into the association of the variable. So, we'll remove descriptive na. So, correlational research design na siya. Ganun na lang siya. Tanggalin na yung mga descriptive Ilalagay research. na lang na cross-sectional siya. Oh, yeah, Cross-sectional yeah. sila. Oo pala, cross-sectional. Mm-mm. Tanggalin na yung buo na yan. Yes, Ma'am Jinky. The research will utilize cross-sectional. Ano na, madami naman tayong, actually, mga cross-sectional studies naman siya. Yes po. Mm. Ito, ma'am, locale of the study. So, nilagay nila, particularly northeast part of the... Ano ba yung northeast part, ma'am? Yan din ang tanong ko. Northeastern? Oo, northeast part of the Mm. municipality. Tapos, Itanong ang nga ba nakalagay doon? dun sa comments natin is they are to choose isang urban at saka isang rural na school. Ay, hindi pala. Oo, urban tsaka rural areas ang gusto nating makita na school. So, dapat meron na dito, nakalagay na kung saan yung mga area. Mm-mm. Area, tapos kung ilan ang Respondents. respondents. Opo. At taga saan ba yung natin? Saan ba mataas ang mataas na rural, mataas na urban? Sorry, mataas ang cases or incidence prevalence ng children with common colds na na-identify nyo na urban barangay tsaka rural barangay. Taga saan ba kayo? Yung mga taga Tugigaraw dito? Meron bang taga Tugigaraw dito? Hindi po. Si Jobel po, ma'am. Yes, po. Jobel Tabanyag is taga Tugigaraw? Yes, po. Yes, po. Saan sa Tugigaraw, Jobel? Can you open your camera? Kaya ba? Or brown out sa inyo pa rin? Ma'am, sa Tanza po. Sa Tanza siya.
Ma'am Nancy, Opo. anong urban tsaka rural school ang gusto natin? School? Hindi School. kaya sila mahirapan School. dyan, Jinky, kasi magsisik sila ng ano dyan, ng ano yun? Ng permission. Sa DepEd. Hindi Actually, lang yan ang ginawa natin, Ma'am Nancy. Letter. Tayo ay mag-seek ng permission sa DepEd. Yes, Opo. magsisik tayo ng permission. Baka magkaroon sila ng difficulty dyan Problem part. with that. So, tanggalin na natin tong from rural and urban school. Rural and urban areas na lang. Pwede. Para hindi Tama. for example, Tuguegarao City yung isa, city to. Yung isa ay, ano bang liblib dito sa atin, ma'am? Liblib? Figaro City. Ay, barangay, Kaz? Or Barangay. municipality? Ay, sa Barangay. Tuguegarao City. Tingnan Tingnan mo mo sa ang ano, Google eh. May urban marami tsaka po, rural doon. yung maraming population ng ano, Yung maraming Yung mga cases. bahay rural, ay, rural Bangsalan. Kataggaman. Urban ata ang... Ay, wait lang. Ano ang Kataggaman? Meron, ma'am. Meron tayong na-classify, barangay classifications to urban. Diba, Kaz? Sa food supplements natin, na-classify Oo. talaga yung urban tsaka rural. Nasa Oo. Wikipedia to. So, mamimili Oo. na lang sila sa Tuguegarao City ng Ito na lang sila sa urban tsaka munisipyo, urban at saka rural na yan. Meron, ma'am, barangay. sa Wikipedia. Meron to. O pala, hayaan mo na sila mag-ano dyan. Pagpili. Yeah. Pero na mamaya tayo ay mo bakit ma'am? pinili yung lugar na yun? Kaya nga, tayo ba ay magra-random? Dapat may reason sila kung bakit siguro pinakamaraming upper worthy Oo. sa O Or kaya yung accessibility na lang ng mga researchers. Halimbawa, nakatira sila doon sa area na yon. pero isa lang ata sa kanila ma'am ang taga Tuguegarao. Nakahulog mo. Look. Itsura niya. Ganon. Kung sila ng Kataggaman or ng Palwa, ma'am, malapit pa rin lang yung dito sa Tuguegarao Sino ba eh. katugigaraw sa kanila? Si Jobel. Ako Si po. Actela. Hoy, researchers, sumagot naman kayo. Si Jobel Tabanyag, ma'am, tsaka si Axela, taga Tuguegarao po. Eh, yung At iba, saan sila taga sa Tuguegarao? Ma'am Tanza po. Si Acela, taga saan? Ma'am, Gonzaga, Ugak Norte, ma'am. Ugak Norte. Ugak is, tawag dyan? Urban. Isang na lang. I think Ugak Tanza. ito naman yung pinakamataas. Or, meron ba tayong number of You try sa City Health Office makita yung top 10 na barangays na maraming worthy. Tapos mamili na lang kayo doon para may basis tayo sa ilalagay natin dito sa lokal kung bakit yun ang pinili natin na mga kasi mukhang malapit lang naman talaga dito kung saan. Sa respondents natin, dapat nandito yung inclusion-exclusion criteria ninyo. Jinky, kung hindi tayo kukuha sa schools, kasi malamang mahihirapan sila paano nila i-gather yung, di ba yung 6 to 12? Kasi Nasa syempre, house yan. Kung magpo-proportional allocation sila, syempre dapat proportional ang number ng 6 years old hanggang 12 years old, di ba? Yes po. Parang yung So, ginawa natin kung senior citizen opo, tsaka yung young adults, dapat pantay yung kanilang mga pantay yung number nila. Yes. Ganun. So tama, 6 sila.
Ilan ang 8, target? 9, 10, 11, 12. At least nila dito, if we don't know the whole population, 384. Kung wala tayong kung walang, ang tawag dyan, Wala surveillance tayong study naman on the knowledge. 384. Kung 384 ka, 384 divided by 6. 6. Diyos ko, Ilan per paano ba to? 384? 6, 64 per grade level. 64 Oo. per age. 64 na 6 years old, Tapos, 64 na 7, tapos 8. guys, ano pa? I-divide pa siya. Kunwari 64, According to the 32 sa place. urban, 32 sa rural. Yes po. Para i-proportionate talaga sila. Tapos, pag sa Hagadaga, dapat ba, yung Hagadaga natin ng research, dapat ba equal din, proportionate din ang male tsaka female Oho, population? sa ating HVDG, yes po. Yes? So, isa pa yun sa i-consider nila. Ating GAN. Ba parang yung sa food supplement, ganun. Male, female population. So, yun ang target nila. Kung ganito kadami, ma'am, talagang tayo, hindi lang tayo like sa isang like for Ugak Norte, Kaya nga meron tayong 32 ng mga grade 6, ganon, hindi eh. So sa whole Mm-mm. of the Tuguegarao City ito, tapos magra-random na lang sila ng mga lugar. So, kasi ito na yung multi-stage sampling. Oo. Kung mag-random nila sa lahat na lang ng lugar ka, tapos i-stratify, stratify nila as rural or urban, tapos strata ulit ng, Yes. diba? Pero hindi ko alam kung naiintindihan nila tayo. Oo nga. Tayo Kasi naman tayo. Hindi. Parang sampling na-stress, procedure, gano'n. Mhm. na-stress ako ba? Naiintindihan nyo ba? Kasi parang hindi. Nakaka-stress ang grupo na ito. Parang wala silang gana. Kaya nga, gusto nyo ba to? Yes, ma'am. Yes po, ma'am. Maki-interpolate naman kayo. Ako naintindihan nyo. Kasi kami na lang dito ang nag-uusap. Kaya nga. Alam nyo, Ah, lahat tayo nagsasayang ng mga oras ngayon. Lalo na kaming tatlo na mga, may mga obligasyon. Buti kayo mamaya matutulog na lang kayo. Kaya nga kami, naririnig niyo yung mga anak ko, mga anak umiiyak pa sila. Ganito na lang kasi the whole of your methodology ay sobrang problematic. You don't even have inclusion-exclusion criteria. I don't know why. Hindi ba na ituro sa inyo? You don't have sampling computation man lang. Wala kayong data analysis, wala kayong data collection. Lahat yon I expect na meron kayo nun nung pumasok kayo nitong research to kasi nag-proposal defense na kayo eh. Dapat meron na yun dito. Planchado dapat yan. Oo nga, kasi na to, redefense, di ba? Defense, oo. Puro So, naman may idea mga sila dun sa mga... after sampling method, dito sa sampling method may sampling computation. Dito sa respondents, yan, wala namang inclusion-exclusion criteria. After nito, merong data collection procedure na pinakamahabang part ng methodology nyo. And then the data analysis na part. Paano nyo i-compute yung mga nakuha nyong data before you even do ethics consideration here. Tama. Yun. Meron dito sa part na to. Nasa baba. Bakit nandito si ethics tapos... O ba't wala nagsasalita? Nandito pala sa baba, ma'am. May questionnaire pa kayo. Yan, collection. Data analysis. Ang ethics ninyo nasa pinakababa. After ng data analysis. Wala yata sa Wait. ethics nila kasi yung assent.
Kaya importante yon Mga yung mga bata ito. minors. Actually, ma'am, meron Okay, activity on indicate. ethics consideration. So, dapat meron na sila nito. I think this one is your submission before that activity. To-edit nyo na ba tong part na to? Ethics ninyo, maraming hahanapin. Hahanapin yung informed consent, hahanapin yung sinasabi ni ma'am na assent form, hahanapin Kailangan yung nila i-prepare lahat yun, confidentiality. Kaz. Yes, hindi lang siya ilalagay yung dito na to ensure anonymity, confidentiality. I do give you an Nasaan? example of how you construct itong ethics consideration na part. If you're watching yung mga PowerPoint videos na sinend ko sa inyo, andun yun. Hindi nila wina-watch. Iba wina-watch nila. Kung nagpapakanda, hirap ba ako mag-record at mag-upload ng sarili ko? Oo. Hindi nyo naman papanoorin. Paano nyo Hindi malala? napanood ko I na. provide several examples kasi doon nyo makikita. Kasi kahit ako, nung una akong gumawa, nahirapan naman ako. Pero syempre, kung merong example na sa harapan ninyo, mas madali na. Base nyo na lang dun eh. So you edit this part also of your paper. Ibig Sa sabihin, data collection, hindi sila nag-e-effort ang mga to. Naiinis na ako. data collection is different from your data instrument. Data collection, kwento nyo sa amin from the start. Ito ay mag-sisik muna ng ganito, may letter muna sa school, pupunta dito, etc. Paano gagawin yung pag-survey? So, wala dito. Ito ay sa questionnaire ninyo, fourth part of the questionnaire. Walang data collection. Ito, tapos na tayo sa questionnaire forming. So, dun lang tayo sa mismong gagamitin nyo. Per objective ninyo, paano nyo siya i-analyze? Data analysis plan. Plano pa lang. Nagets ba yun? Medyo ayaw naming basahin itong methodology nyo kasi sabog-sabog siya. So, pa-edit na lang itong methodology part. And your questionnaire part. After nitong redefense, you edit the paper, then the same thing, gagawa kayo ng panibagong resubmission form. Parehong process. So, lalagyan nyo ng highlight ulit. Then, you go to Sir Kelvin for checking. And then, saka ko siya i-check ulit. I will feedback sila Ma'am Nancy sa si Ma'am Lini with regards to the output na makukuha ko from me. Kaya ba yun until next week? O yan, ASAP ha, this Yes, week. ma'am. This week. Kasi papahabain natin to. Alam nyo kaya parang medyo, kasi nag-summer, wala kayong ginawa, tapos ito ngayon lang nag-redefense. So Dapat medyo ASAP yan. tayo. Para mas magandang asa. Para din sa inyo yan. Alam nyo kung may research ako, gusto ko tinatapos talaga agad. Kasi once na nag-lag ako, makakalimutan ko na yan. Tapos parang mag-i-start ako all over again. You understand, mga anak? Ayaw nyo ba yun? Yung halos tapos na kayo, nagsusulat na lang kayo? O magko-collect na kayo, dun na kayo sa exciting part? Siyempre, before kayo mag-collect, dapat naka-planchado itong mga gagamitin yung pang-collect. Kundi, pauulitin sa inyo yan ni Ma'am Nancy. Si Ma'am Nancy talaga. Sige. May questions from the group? Saan ka naka-duty, Miss Obispo? Sa heart po, ma'am. Oh, marami kang oras. Tama? Yes, ma'am. Ikaw, Miss Senal, saan ka naka-duty? Sa heart po, ma'am. Sa? Sa heart po, ma'am. Oh, pala eh. Tapos wala kang ginagawa. Sila ba yung ma'am, maraming bakanteng time? Yes, ma'am. 3 to 4 days ang mga off ng mga yan. Baka gusto nyo, abutin pa kayo ng next year, tulad nung nakaraang group nila, Ma'am G, Nancy. I wanted to give this group yung deadline nila dito is ano ngayon? Up to Thursday.
for the revisions. Up Thursday for the revisions, and then yung mga nandito sa Tugigaraw, you meet Sir Kelvin. But Dapat no pala, before meeting with Sir Kelvin, dapat meron na kayo ng resubmission form and the revised protocol. Tapos yun. naka-highlight doon, ito po kasi yung mga comments ng aming panel during the redefense nung Monday. Oh, lagyan nyo ng kulay yung ano nyo, yung mga, yung soft copy or hard copy, lagyan nyo ng kulay. Itong taga-Tugigaraw, kailan ang off nyo? Ma'am, yung dalawa po sa amin, ma'am, is ako po siya kasi Jobel po is irregular student. Hindi pa po kami ma'am, nag-internship po. O pala eh. Diyos ko, talagang mababato ko kayo. Ma'am, last week po sana, ma'am, is magpapa-recheck po kami ng resubmission kay Sir Kelly, pero po busy daw po kasi sila kaya hindi pa po namin na-check. O how come na walang nangyari sa papel nyo? Huwag nyo i-ano si Sir Kelvin if he doesn't have any time. How come na walang mga nangyari sa papel nyo? How come na ngayon it is a major revision again? You're not doing anything? Kayong mga bata kayo, make use of your time. You have enough time. Ma'am Jinky, lagyan mo sila ng ano yan, ng deadline ng Thursday. Then to see Sir Kelvin siguro, kung pwede Sir Kelvin ng Friday. Yes po. Yes, Ma'am Nancy. Wala pala silang duty itong dalawa na to, so anytime. Ay, apo. Sige, ma'am. Sige, lots of things to do. Marami naman kayong time, sabi ni Ma'am Nancy. Itong mga comments namin para sa inyo to, hindi para pa-stressin kami lalo nila, Ma'am Nancy. Kaya nga. Gusto namin matapos na kayo agad. Ayaw namin yung nasa, mag-intern pa yung iba. Tapos next year, dun pa lang kayo nagko-collect. Tapos graduate na kayo, wala pa kayong papel. Ayaw namin mangyari. Ang masama, Ma'am Jinky, baka mamaya mali pa na naman yung ginawa sa papel. Hindi naman din kami papayag, anak. Alam niyo naman ang ating college is for quality. So, hindi kami papayag na bara-bara itong ano ninyo. So, don't do yun sa amin. Kasi binabasa namin word per word yung papel ninyo. Hindi namin basta-basta palalampas. And you own your paper, no? Itong papel nyo na to, nakatabi sa pangalan ninyo until graduate kayo. So, ito yung first book na magagawa ninyo. And hopefully, ma-publish pa nila, Ma'am Nancy, di ba? So, ayusin ninyo. Magtulong-tulungan ninyo. Walang nagtuturuan kasi lahat kayo pagagalitan namin. Okay? So, I hope you find time. Ang dami yung oras kasi ang ganda na ngayon kahit malayo yung iba nandito. You can work parang ganito, oh. Feeling ko ang dami nating natapos sa papel ninyong pag-aayos. Almost, kung mag-aayos nyo lahat, konti na lang yung aayusin ni Sir Kenji. Halos kalahati na. You do it this week para fresh pa sa amin, no? Kasi ang dami kayong nagde-defend. Meron pa kaming nakalinya for public health. So, alam niyo yun, kung babalikan na naman namin kayo next week or the next week, nakalimutan na namin, ito pala itong group na to. So, mas maganda talagang magawa nyo na siya at may balik na namin. Mabalikan nyo na kami this weekly. Yes, Ma'am Nancy, no? Oo, kasi magiging burden din sa kanila yan. Kasi makakalimutan na naman nila kung ano yung, ano na yun? Ganun na naman sila. Oo, actually, marerelieve din ako parang, okay na si group 1 for data collection na yung mga yan. Parang alam niyo yun, ang dami ninyo, 25 groups, 26 groups, di ba? Yung isang group, paano kung pare-pareho kayo lahat ng group ganito? Maawa naman kayo sa amin. Kaya nga Gawin niyo, it's not para sa amin, para sa inyo to. Remember, may research pa kayo next sem. So, ayaw nyo ba, pag nag-research na kayo next sem, konti na lang yung inaayos nyo, walang masyadong problema. Precisely.
Baka nakikipag-compete na lang kayo dyan, nagpe-present na lang kayo, nakikipag-poster presentation, or none at all na wala na talaga kayong gagawin. Di ba maganda yun? Parang wala na kayong gagawin sa isang subject nyo next sem. Okay, with that, we end today's redefense. Before we end, tatanungin ko nga, Angelique, may tanong ka ba sa amin? Magtanong kasi kayo, hindi naman namin kayo kakainin. Ma'am, may time po ba yung sa deadline? Time sa deadline, 11:59. Kilala nyo naman si, di ba, Lens? Naka 11:59 siya ng Thursday. So that, sa Lens din yan, ko kayo submitting. So that on Friday, you meet Sir Kelvin. Kung hindi nyo ma-meet si Sir Kelvin, I'll be sending kay Sir Kelvin para mabigyan na niya agad ng action. Kasi not all the time ay available kami. Remember, meron din mga trabaho and mga live sila Sir Kelvin. Totoo. Okay po. Noted po. Acela, may tanong ka? Wala na po, ma'am. Wala. Naintindihan yun na. Maika, may tanong? Wala naman na po, ma'am. Katabi mo pa si Kay dyan? Yes po, ma'am. Wala siyang tanong? Ayan pala, si Kevin siya. Jobel, may tanong? Brown out pa ba dyan? Ma'am, restore na po yung power mo. Wala Okay. naman na pong Dito lang tanong po. kayo sa Tugigaraw, ha? So, I'm expecting na kayo yung magkakapag-connect dito sa Tugigaraw. Hopefully, kung malinis na ito. Janela, may question? Wala naman na. Okay na. Parang naiiyak na si Janela sa gagawin niya. Hindi po. Okay. Timeline natin ending ng September, no? Mag-o-October na. So, dapat October, November, December, naka-data collection na kayo. October, November, data collection. December, dapat writing na kayo. Before mag-start yung next sem is, dapat pulido na yan. Defense na lang siya. So, you hit that, the earlier, the better. Ma'am Nancy, mga last words sa group na to for today? Okay na ako, Ma'am Jinky. Antayin ko na lang yung ano nila. Yung Okay, and Ma'am Lily? Si Ma'am Lily, tingnan mo, tatlo yung anak Okay na. niyan. Kumain sila. Sorry, Yan, kailangan, nagkakain pa. kailangan kasi ma'am nailagay na yung rice sa kanilang plate, tapos nahihiwa na yung kakainin nila para kakain na lang sila. Diyos ko! Tingnan nyo. Tapos may oras pa kami sa inyo. Kayo Diyos ko. High blood lang ako, Ma'am Jinky. Nag-iisa ako sa hotel. Tapos mukhang kailangan yung paper na lang ulit nila. No? Yes Revise. po. Again, the paper again. Okay? So, ma'am, Di, tsaka ma'am, pa-open naman ng cam kahit na sabog-sabog tayo. Okay na. Tawag dito? Panoorin nyo kasi yung video ni Ma'am Jinky, pati nga ako na nagtuturo, pinapanood ko pa eh, 'di ba? So, kailangan, meron na nga sa inyo yung resource material. Utilize it properly. Tsaka very useful yun mga anak, promise. Kasi nga sa akin, useful. Diba? Iisan ko Nagtuturo na nga ako, yung pinapanood ko video pa, na yan. 'di ba? Para talagang may meeting of the minds siya rin. Up. Char. Actually, Ma'am Lily, ang Video na yan. sinend ko lang kasi sa kanila na video is pang research too. The one na pang ethics clearance, animal permit, ano pa ba yung mga yun? So, wala sila nitong sa proposal na sinend ko sa'yo na link. Pero magandang idea yan, ma'am, kasi hindi ako ang research one nila. So siguro, isend ko sa kanila so that they can go back parang, kunwari sa introduction, paano ba to? Kasi, oo. Tama. Para Refresher mas course. madali na anyway, meron na sa kanila yung proposal. Hindi naman na sila back to zero eh. Mas madali na lang Yes. nilang iayos based dun sa sa universe, yung sa college template natin. Tsaka yung Yes. So talaga. parang
Sinabi ni Ma'am Mm-mm. Lily, itong methodology, ay ano yan? Magpapamassage na lang yata ako. Ay, parang gusto ko yan. Ma'am, ganito ka, o, tingnan mo itong, ay, gamit ko. Hindi pala makita kasi itim Nakikita. siya. May Nasa, ogawa ako na ano, alam ni Ma'am ano to, Ma'am Lily, kasi laging masakit yung likod ko. So, may massager talaga yung upuan. saan part? Ito, buong Sa upuan. SM na. Oo. Sa Picture ko likod? mamaya sa'yo. Para anytime, nakaano ka. Pati pang paa, meron na ngayon. Diyos ko, baka Ma'am mami, Lily. maging dependent ka na dyan. Hindi na talaga kasi, alam mo, mommy mode, masakit na yung buong katawan. That is stress. Doon na siya. Stress na ako sa ang dami ba naman ng grupo na to? 26 sila. Diyos ko, kaya Diyos ko, Lord, di ka mamatay ko. Yun mga anak, I will give the link yung sinasabi ni Ma'am Lilian kasi may playlist ako ng buong paano yung research proposal from title until yung introduction hanggang sa methodology, yung sa research design. So, since gagawin nyo ng buong-buo yung methodology ulit, you go back to that. I'll be sending the link dun sa ating lens na lang. Thank you for that, Ma'am Lily. Sige, final Thank picture you. dahil 7 o'clock, magsa 7 o'clock na. Sino ba na Yes. picture natin? Si Ma'am Lily, kahit nahawak ko si ano, Si Yana. si Yana. Pa-open ng cam. Nandito siya eh. Wait lang. Ayan. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you so much, Ma'am Nancy, Ma'am Lily. Thank Thank you you. po. Ang aming mga Thank you. pa-thank you Ingat. Bye-bye. kahabol na lang po namin. Thank you so much po. Bye. Good night. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Lady. Thank you po, ma'am. Thank you po.